Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong pilit niyong tinatago ang katotohanan ay sadyang walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos nag-trending ang shocking revelation sa mundo ng social media, ang video kung saan ay tila kumanta na umano ang kasalukuyang Special Assistant to the President na si Antonio Lagdameo at tila dinamay pa umano ang Malacanang. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan na ang baho na pilit na tinatago ay nagkalabasan na raw at nabunyag ang katotohanan tungkol sa ugong-ugong na totoo talaga na may nangyayari di umanong pangungontrol o power tripping ang nasa loob ng Malacanang. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nagkabulgara na nga ang nasa loob ng Malacanang matapos nagtrending sa mundo ng social media na tinakot daw umano ng Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo ang mga mayor ng Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM nang hindi lamang nito sundin ang di umano ipinag-uutos ng Special Assistant to the President na si Lagdameo at tila ikinanta pa nito na galing pangaraw di umano ang utos sa loob ng Malacanang. Ito pa ang mas nakakagulat. Governor Ali Mangudadato binasag na ang katahimikan at harapang isiniwalat sa publiko at tahasang nanawagan na pinagbibitiw na ang asawa ni Don Zulueta dahil sa di umano'y power tripping o tila pangkokontrol raw nito. Ito ang trending video online ngayon at pinag-uusapan sa mundo ng social media na kung saan ay hindi nakapagpigil ang gobernador ng Bangsamoro na si Governor Ali Mangudadato nang tahasang ibinulgar nito ang tunay na ugali di umano ng kasalukuyang Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo. Sa kanyang nasabing live video, nanindigan at harapang pinatunayan ni Governor Ali Mangudadato na ang lahat ng di umano'y power tripping o pangungontrol ni Lagdameo ay nakakabahala na. Lalo't tila pinipilit pa daw umano nitong pakialaman ang desisyon ng mga mayor ng Bangsamoro para daw tila sundin ang mga di umano'y pag-uutos raw ng Palasyong Malacanang. Ayon pa sa nakakagulat na pagbubunyag ni Governor Mangudadato, tila pinagpupuntirya daw kasi ni Lagdameo ang mga mayor ng Bangsamoro at tinatakot pa raw kung hindi susunod sa kagustuhan ng Malacanang sa darating na halalan ay tila papakasuhan daw nila umano ang mga mayor ng nasabing region. Matapang at harapang sinagot pa ni Governor Mangudadato kay Lagdameo ano raw ba ang tinutukoy nito at posibleng may mangyayari bang dayaan kaya tila pinepwersa nila ang mga mayor ng Bangsamoro para lang umayon sa kanilang kagustuhan. Kaya dapat raw wakasan ang di umano'y power tripping na ginagawa ngayon ni Lagdameo at ng mga taong dinamay nito matapos kumanta at banggitin ang pag-uutos raw umano ito ng Malacanang. Dagdag pa na pahayag ni Governor Mangudadato, dapat raw na magkaroon ng malinis na eleksyon hindi lamang sa Bangsamoro kundi pati sa buong Pilipinas dahil nakasalalay dito ang kapakanan ng taong bayan. Huwag raw nilang impluwensyahan ang lahat ng mga rehiyon sa buong Pilipinas para lamang daw pumabor sa kanilang kagustuhan dahil kung tutuusin, wala na raw demokrasya kapag ginawa nila ito, lalo't pagiging diktador na raw ang pinaiiral ng mga nasa gobyerno ngayon. Kaya tahasang panawagan ni Governor Mangudadato na dapat bumaba na raw umano si Lagdameo sa pagiging Special Assistant to the President nito. Narito ang full video kung saan tila tahasang binasag na ni Governor Mangudadato ang buong katotohanan na kumanta umano si Lagdameo at dinamay pa di umano nito ang Malacanang at nabunyag din na may pangongontrol o power tripping na nangyayari sa loob ng palasyo. Narito ang shocking revelation. We are calling for the resignation of Sap Anton Lagdameo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that SAP will stop
harassing the mayors. Grabe. Kasi hindi yan ang pag-uugali na isang bagong Pilipino. Takutin mo ang ating mga mayors, niharas mo sila, at sasabihin mo, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, diba? Dinag-name drop pa ang Pangulo, kakasuhan ka namin, tatagalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparin ka namin. Sabi ko, ibang klase itong tao na ito. Pero ako, we try to remain patient, ladies and gentlemen. Because in the many lessons that I have learned as a kid, even now, I am still continuing to learn many things. Talagang nakita ko doon na yung mga oppressors, yung mga nanghaharas, yung naninira ng unity at pagkakaisa, hindi sila tumatagal. Hindi sila tumatagal. Dahil ang tumatagal ay ang mga taong may suporta at pagmamahala ng isang Panginoon. At yung mga tao na yan, ang kanilang pinaglalaban ay ang kabutihan, pagkakaisa at pagmamahala. Grabe naman yung mga taong nakapaligid kay President BBM. Lalo na yung Silag Dameo, di ba? Anong pakialam mo sa mga mayors ng Maguindanao, sa Mindanao? Ha? Grabe, pinapakialaman. Yan yung nakakasira talaga sa ating presidente. Yung mga taong nakapaligid sa kanya, ginawa pa niyang cabinet member. At yun pa sila ang mga nakakasira. Grabe, no? Yung ibang mga in-appoint ni President BBM, ang tataas ng garbo, tataas ng pride, no? Ang tataas ng tingin sa sarili kung makakomand. At dyan nasisira ang imahe ni President BBM. Sa totoo lang, sinimulan ni Tambaluslos hanggang sa wala na. Diba? Kumbaga, sa totoo lang, may mapagkakatiwalaan pa ba tayong cabinet member ng Marcos administration? Ipinagugugulo nila ang Pilipinas, my God. Tesyo. Drama pa! Sige pa! Mga luha. Sus, Diyos ka. Yan. Ginusto mo yan droga pa more. Ha? Sino pinaglololoko mo? Kung saan ka ba naroon? Manon. Huwag mo kaming abayaan. Ikahit mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkabatay. Wow! Hey! Hustisya ng mga drug lord! Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makami ang hustisya ng iyong pagkamatay. Hustisya! Hustisya sa mga drug lord! Iyak-iyak ka pa dyan. Alam mo, kung hindi ka lang na-involve sa droga, ha? Kung hindi kayo drug lord at lumayo kayo sa droga, hindi ka magkakaganyan at hindi magkakaganyan ang
sinasabi mong daddy. Ha? Yung daddy mong drug lord. Sa totoo lang mga lods, madali lang naman yan eh. Oh, katulad tayo. Oh, may problema ba tayo? Inano ba tayo nung panahon ni Tatay Digong? Hindi. Kasi nga, di ba? Hindi naman tayo involved sa droga, never tayong gumagamit ng droga, at never tayong nagbebenta ng droga. So, walang problema. O, ikaw, Kerwin Espinosa, at saka yung ama mo, may problema? Kasi nga, drug lords kayo. Yun. Kasi kung hindi naman kayo involved sa droga, ha? Hindi kayo magkakaproblema. Tapos ngayon, awa-awa ipik ka. Iiyak-iyak ka. Buti nga. Diba? Buti nga sa inyo. Winarningan na kayo ni Tatay Digong, diba? Na wag talaga yung droga. Masisira ang buhay nyo. Paiyak-iyak ka pa. Hustisya sa aking daddy. Hustisya! Ang galing-galing yung maghingi ng hustisya sa mga drug lord. Pero yung mga nalulung na mga kabataan sa droga, nasira ang mga buhay. Mga minolestya na mga drug addict, mga nasira na buhay dahil sa droga. Hiningan mo ba ng hustisya? In the Senate, you mentioned 3 million and here you mentioned 4 million. Is that correct? Ang sinabi ko sa Senate, 4 million. Hindi 3 million? Hindi. So, Hindi po, Your Mr. Colonel Chair. Marcos is lying. Wait, Colonel Marcos is lying. Opo. Basta ang sinabi ko sa Senado, 4 million. 3 million. Yung sinabi niya. Pagkatapos, tumawad ako kasi wala akong ganong pera. Kasi yung pera ko, sir, hinanda ko to para sa papa ko. Diba? Nag-iba-iba na ang statement. Maniniwala pa ba kayo dyan? At pangalawa mga lods, pansin niyo yung mukha niya, nagparitoke siya. Dati yung mukha niya, mukhang puwet. Yung kanyang nguso ngayon, di ba parang parang slim nice yung kanyang mukha. Yung mga taba-taba, chinap-chap. Iba ng mukha ngayon ni Kerwin Espinosa no? Grabe talaga. Sa panahon ngayon, nakakapagbagong buhay ang mga drug lord. Sana all, no? Yung mga drug lord ngayon ay nabibigyan ng hustisya. Woo! At tatakbo pang mayor. Iba. Iba. Hoy, Diyos mio, anong katangahan to? My God. Kung ano-ano na lang. Basahin natin. Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop believes that he can make former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royena Garma admit her alleged romantic relationship with ex-President Rodrigo Duterte. If he wants to, baka umamin ka. Acop says he can make Garma admit her alleged relationship with Duterte. Hoy, ano nang mga pinagtatapik nyo? Diyos ko, ikaw tanda ka. Ang tanda-tanda mo na. Magpakabait ka na. Malapit ka na. My God. Nakita mo ba ang mga partner, di ba, ni Tatay Digong? Ang gaganda. Ha? Ang gaganda. No offense. Diyos ko, ito. Papatulan ni Tatay Digong. Ginoo ko. Diyos mio, Marimar. Imagine niyo mga lods. Napapansin niyo ba? Grabe. Pati yan i-issue nyo. Desperado na? Ha? Ganun na ba talaga ka-desperado? Kung ano-ano na lang mga issues ang binabato nyo at ginagawa nyo. Ito yung ipinagmamayabang nila si Garma Diba? Sabi pa nila, kumanta na si Garma. Anong masasabi mo sa revelasyon ni Garma? Ay, lagyan natin, bigyan natin ang komento. Basahin natin. News update.
Sa kanyang bagong testimonya sa House Quad Committee ngayong Biyernes ng gabi, October 11, bumaliktad si ex-PCSO GM at retired police colonel Royena Garma at inilahad ang kanyang mga nalalaman ukol sa war on drugs ng dating administrasyon. Basahin nyo gaano katanga itong si Garma. Gagawa na nga lang kayo ng script. Gagawa na nga lang kayo ng kwento-kwento. Diba? Ang layo pa sa katotohanan. O, basahin natin. On May 2016, I received a call from the President Rodrigo Duterte at approximately 5 a.m. instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. Sabi ni Garma. Isipin nyo to mga lords. May 2016, election, month of election yan, besh. Grabe naman, magko-command agad si Tatay Digong. Wala pang proclamation yan eh. May 2016 pa yan, oh. My God! June pa. Diba? June pa yan sila ipoproclaim. June pa yan sila magsastart talaga as president, si Tatay Digong. May 2016? Ano yan? Grabe naman. Napaka-ahead naman ng preparation yan. Tapos sabi pa niya, during our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is an operative of the Iglesia ni Cristo. Diyos ko, pati Iglesia dadamayin niyo pa. Indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale. Dagdag niya. Alam niyo mga lords, there's something fishy. May of 2016? Talaga? Unbelievable naman yung hindi pa nga siya presidente. May presidente pa nga at that time, si Pinoy. Magko-command na agad. Grabe, magpa-planning na agad. Feeling ko mga lords, natakot tong si Garma. Diba? Kasi diba nung first hearing na lumantad siya, diba? Talagang desidido siya sa kanyang mga sagot eh. Now, which is, di ba? Parang pinakontempt pa nga siya eh, di ba? Kasi hindi nagustuhan ng mga buwaya ang kanyang mga sagot. Tapos ngayon, grabe, iba na ang storya. Ang lupet. Basahin natin ang statement ni PBBM on not appointing VP Duterte as caretaker of the government. Sabi ni PBBM, she's still in government but she left the administration. So, she's not part of the administration anymore. So, she's not part of the day-to-day running of what we are doing. So, it would be unfair to ask her to impose that duty on her since that's not part of her work now. Okay lang yan, Mr. President. Andyan naman si si Speaker Romualdez. Diba? Andyan naman si Zaldico. Andyan naman sila. Diba? Andyan naman yung kaberks mo. Diba? Ganyan naman. Yan naman yung ginagawa niyo ngayon. Diba? Hinayaan mo lang kay Tambaluslos na gawin niya yung mga bagay-bagay na which is nakakasira na po sa reputasyon mo, Mr. President. Sa sobrang pabida at paepal, no, ni Tambaluslos, siya na lang gawin mong caretaker ng bansa. Diba? Kasi si VP Inday Sara, wala naman siyang pakialam sa, hindi naman siya gahama ng posisyon eh. Basta siya, gagawin niya ang kung ano ang nararapat. Gagawin niya ang trabaho niya. Kasi literally, nag-give up na talaga si VP Inday Sara sa inyo, PBBM. Grabe ba naman ang pinaggagawa ng pinsan mo at saka mga kongreso sa kanya? Bugbog sarado si VP Inday, no? Tapos ikaw, wala ka lang ginagawa at wala ka lang sinasabi at hindi mo man lang dinidepensahan si VP Inday Sara. Sa bagay, tapos na ang gamitan eh. No? Nanalo ka na eh. Pero naniniwala ako, lahat ay may araw. Weather lang lahat, Mr. President. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito,
Please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!